Good morning po mga kapatid. A blessed Sunday po sa atin lahat at itutuloy ko po yung second part po ng pinag-aralan natin last month, which is the whole armor of God. At may tatlong klase po tayo na natapos na kalasag na ipinagkaloob po sa atin ng Panginoon. Ano po yon? Ito po yung belt of truth, the breastplate of righteousness, at saka yung pong shoes in our readiness po in heralding the good news or the peace of God. Amen po. Ngayon po, ang pag-aaralan po naman natin ay pagpapatuloy po ng Ephesians chapter 10, chapter 6, verse 10 to 20. And in verse 16, it says, "At all times, carry faith as a shield, na siyang papatay sa lahat ng nagliliyab na palaso ng dyablo." Ito pong shield na ito na tinutukoy po ni Apostol Pablo ay shield po na nakikita niya sa mga Romano. Mga kawal na Romano na gawa po sa kahoy na pakurbada na 2 feet by 4 feet, at kapag ito ay hawak po o tangan-tangan ng soldier ay mula balikat hanggang knee ang nakatago po. Protektado po ang buong katawan niya. At inahintulad po ng Panginoon ang pananampalataya po natin sa isang panangga wherein ito po ang siya pong papatay sa mga itinutudla na palaso, mga dililiyab na palaso sa atin ni Satanas. Amen po? Ito po ang pangunahing chief defense po natin sa mga scheming po o wiles ni Satan na kung saan Satan will attack us with lies and slander para po humina yung pananampalataya natin or mag-doubt tayo sa salita ng Diyos. Amen po? And kung ang atin pong pananampalataya ay mahina, kung magdududa po tayo sa mga pangako at salita ng Diyos, we will become wounded and will be able to fight Satan, ang enemy po natin. Faith inspires confidence and courage to obey God. It is faith that made the Apostle Paul say, "I know whom I believe, and I am convinced that he is able to guard what I have entrusted to him for that day." Kung meron po tayong malakas na pananampalataya, katulad po ng mga kinanta po natin, nagpapakita po ito ng ating pagtitiwala sa mga salita at pangako ng Diyos. Alam niyo po kung bakit ito po ang matibay na kalasag natin, yung pong ating pananampalataya. Ang dyablo po, si Satanas po, sabi po sa 1 Peter chapter 5 verse 8, is like a roaring lion. Alam naman po natin ang lion, matindi po itong manila. At pag nakita niya na isang Kristiyano ay mahina ang pananampalataya, ito po ang kanya pong tutudlain. So kung mahina po ang pananampalataya natin, at tayo at magkakasya ng doubt sa ating puso, panigurado po, tayo po ay babagsak sa ating pananampalataya. Tayo po mga kapatid ay susceptible pa rin po sa temptation. Susceptible pa rin po tayo sa trials and sufferings. Lahat po tayo, alam ko po may pinagdadaanan po tayo. Kay Marivic, relate na relate ako sa pinagdadaanan niya. Pero makita niyo po yung patotoo ng batang ito. Na sa pagtitiwala niya sa Diyos, may nakita silang himala na ginagawa ang Panginoon. At yan na po ang gustong gawain sa atin,
ng Diyos. Alam niyo po, kapag wala po tayong pananampalataya sa Kanya, konting trials, konting sufferings, babagsak po tayo. Sabi po sa Tagalog, sa Romans chapter 8, verse 28, tignan niyo po ako, sundan niyo po ito at imayin po natin, tignan po natin ang sinasabi at pangako po ng Panginoon. Alam nating sa lahat ng bagay ay gumagawa ang Diyos para sa ikabubuti ng mga nagmamahal sa Kanya. Silang mga tinawag ayon sa Kanyang layunin. Kaya pala sinasabi ng mga apostol natin, nila Pablo, nila James, nila Peter, na magalak tayo kapag tayo ay dumaranas ng iba't ibang uri ng pagsubok. Noon po hindi ko po maintindihan ito. Under trial ka and then magagalak ka. Bakit po? Sabi nga sa Romans chapter 8, verse 28, sa kabila ng trials and sufferings natin, may ginagawa pong mabuti o sa ikabubuti natin ang Diyos. Kung titignan po natin yung Romans chapter 5, ang sinasabi doon, itong pagtsatsaga natin sa mga pasakit, sa mga hirap, ay nagbubunsod po upang tayo ay magtyaga. And then habang tayo nagtsatsaga na naghihintay sa mga pangako ng Diyos, tumatatag po ang ating pananampalataya. Tumatatag po yun. So may buti po siyang idinudulot sa atin. At sa lahat ng bagay, ang sabi po dito, sa lahat ng bagay, mayroon pong ginagawa ang Diyos para sa ikabubuti natin. Isang po nung mamatay ang mother at father ko, magkasunod po sila. Naitatanong ko at hindi ko masagot yung tanong kong ito na bakit namatay kaagad yung mother and father ko. Ang isang nakakalungkot, namatay sila na sinisharean namin na hindi tumanggap sa Panginoon. Pero meron po tayong ibang mga naririnig na mga Kristiyano na nagtatanong kung bakit kinukuha ang mga mahal nila sa buhay, yung iba po maagang kinukuha. Alam niyo po ang sagot dito? Nasa Isaiah chapter 57, verse 1 and 2. Basahin ko po. The righteous perishes, and no man takes it to heart. Merciful men are taken away, while no one considers that the righteous is taken away from evil. He shall enter into peace. They shall rest in their beds, each one walking in his uprightness. Kaya pala kinukuha ng Diyos, minsan maaga, nang wala sa oras. Yung mga taong kumilala sa Kanya, upang ilayo pala sila sa paggawa ng masama. Sa atin, masakit, yes. Pero sa Diyos, ito yung paraan niya. And we can never question kung ano man ang nais ng Panginoon. Amen po? May mga dumarating po na mga pagsubok sa buhay natin na talagang hindi natin minsan maipaliwanag. At lagi ko po natatandaan ngayon, mga sinasabi po nila, Pastor, hindi lang nitong mga taong ito, kung hindi noon pa man, sa isa't isa sa atin, na hindi natin yata nabigyan ng pansin, magpa-counsel tayo sa mga pastor natin. Magpa-counsel po tayo. Huwag nating sarilinin yan dahil baka maging sariling diskarte natin na mangyari sa atin. At sariling desisyon natin na mangyari sa atin, hindi yung will ng Panginoon. Amen po? May isang kahalintulad po ng pangyayari na dumanas po ng katakot-takot na pasakit at pahirap ang isang Kristiyano, at ito po ay si Job. Alam niyo naman yung istorya ni Job. Pwede pa siguro na isang tao dumanas ng pasakit kung simple lang eh. Pero yung mawala yung lahat ng mahal niya sa buhay at lahat ng ikabubuhay niya. At ikaw ay magkasakit pa.
Masakit po yun. Baka hindi po natin matanggap. Pero in Job chapter 1 verse 22, sabi po ng salita ng Diyos, hindi nagkasala si Job, hindi niya nilait ang Diyos sa gitna ng kanyang mga trials and suffering. Alam niyo po, marami rin po ako naririnig ng mga Kristiyano na it is God's will. Let thy will be done. Nung una, akala ko po matatag na yung Kristiyano yun, kaya nasabi niya yun. Pero may nabasa po ako sa libro na ito pala ay fatalism. Na ang ibig sabihin po, yung paniniwala natin o yung doktrina natin na ang lahat ay naitakda na sa buhay natin at hindi na ito mababago. No. Sa Diyos po, kung ikaw ay, kahit pa nga yung hari na nakatakda ng mamatay nung humingi siya ng kapatawaran at nagsumamo sa Diyos binigyan pa siya ng buhay in-extend pa yung buhay niya. So sa atin po, tinuturuan tayo ng Panginoon na sa kabila lahat ng pinagdadaanan na yan, I know, mayroon tayong mga pinagdadaanan. Ako, akala nyo lang, wala akong pinagdadaanan ng mga pasakit at pahirap dahil bago yung suot kong polo. Pero hindi po. Marami po kaming pinagdadaanan. Pero ngayon po, natutunan namin kumapit sa Panginoon. At napakasarap po, nakakapit ka, nakaangkla ka sa lahat ng pangako ng Diyos. Amen po. Si Job po, dumanas po siya ng katakot-takot na pasakit. Paano pong ipinakita ni Job ang kanyang pananampalataya? Basahin po natin. Verse 21, nung siya po ay tumayo si Job, pinunit niya ang kanyang damit at nag-ahit ng hulo. Pagpapakita po ito ng sobrang pagdadalamhati niya. Pagkatapos, nagpatira pa siya at sumamba sa Diyos. This is true faith. Rejoicing in our trials and suffering, and at the same time, praising God. Parang napakahirap po, no? Pero ito po ang itinuturo sa atin ng Diyos. Bakit? Why we should rejoice in our sufferings and trials? We should welcome it because God is elevating our faith. Tinetest na ng Diyos ang faith natin. Sabi nga sa Peter, tulad daw po ng ginto, ito man daw po ay pinapadaan sa apoy. At ang apoy na tinutukoy po dito ay yung mga iba't ibang klaseng sufferings and trials natin. Amen po? At importante po, napaka-importante po na sa pagsubok na daraan sa buhay natin, andyan po tayo na nakatayo at nakaangkla ang pananampalataya po natin sa Panginoon. That all that He has promised, matatanggap po natin ito. Amen po? Sabi po sa Hebrews chapter 11 verse 6, and without faith, it is impossible to please Him. For whoever would draw near to God must believe that He exists and that He rewards those who seek Him. Amen po? Pananampalataya. Isang matinding pananampalataya na tulad ng pananampalataya ng 3 kabataan sa harap ni Haring Nebuchadnezzar, si Shadrach, Meshach at Abednego. Noong time na sila po ay pinapasamba ni King Nebuchadnezzar sa kanyang harapan. Ano ang sabi ng 3 kabataang ito? Kabataan pa lang po sila. We will never worship you, O King Nebuchadnezzar. Dahil alam namin na ililigtas kami ng Diyos. At kung hindi man kami iligtas ng Diyos, siya pa rin ang sasambahin namin. Wow! What a faith! It is not a compromising faith. Sa kabila ng kamatayan na nakaamba sa kanila, sinabi pa rin nila kay King Nebuchadnezzar na si Jesucristo pa rin ang kanilang sasambahin.
And what happened? Ano ang ginawa ng Panginoon? Tinupad niya yung kanyang pangako. Sa 3 kabataang ito na, I will never leave you nor forsake you, dahil maging si King Nebuchadnezzar nagulat sa kanya nakita mga tao sa loob ng pugon. Hindi ba 3 lang? Bakit 4 ang nandoon? Bakit 4? Kasama nila ang Diyos. At hindi ba ito nakakatuwa, mga kapatid? Knowing na lahat naman tayo, may Diyos tayo o wala. Lahat naman pagdadaanan natin eh. Pero the good thing is, ngayon na mayroon tayong Diyos na kinikilala, na alam nating tunay na Diyos, kasama natin siya sa lahat ng mga pinagdadaanan natin. Kahit na hindi mo kayang ipaliwanag. Bakit yung mga anak ko, ganito ang nangyari? Bakit yung asawa ko, ganito ang nangyari? Lord, lumalapit naman ako sa iyo. Ano sabi ng Panginoon? Be still and know that I am God. May ginagawa pong mabuti o ikabubuti natin ang Diyos. May mga tao po tayo nakita na bumagsak po ang kabuhayan nila. May mga tao tayo na nakikita ng mga Kristiyano na biglang-bigla, nag-negative sa buhay nila. But they kept on their faith. At alam niyo po ang ginawa ng Diyos? Ibinalik ng dobling ibayo yung mga nawala sa kanila. Just like what He did to Job. Kaya nga mga kapatid, yung pananampalataya po natin, iangkla nating mabuti sa Panginoong Hesukristo. May sakit karamdaman ang bawat isa sa atin, magpuri tayo sa Panginoon, lumapit tayo sa Kanya. Kulang tayo ng wisdom, sabi po ni James, lumapit tayo sa Kanya. Ask for wisdom. Nasa kabila ng mga sakit karamdaman natin ito, mga pinagdadaan natin sa buhay, maintindihan natin at ma-worship natin ang Panginoon. Amen? Huwag naman sana mangyari na may masakit lang yung balikat mo eh. Akyat ka na naman ng bundok. Hanapin mo si Mang Kepweng. Hindi po yan pananampalataya sa Panginoon. Hintayin mo yung himala na gagawin sa iyo ng Diyos. Sabi po sa kinanta natin, the battle has already won. The battle has already won. Kinakailangan lamang na lumakad tayo sa pananampalataya natin for us to see the miracle na gagawin po ng Diyos sa buhay natin. Amen po? Verse 17 po, yung helmet po of salvation. Alam niyo po ba kung bakit po sobrang pag-aalala ng mga apostol natin na mapalakas ang loob natin at nasa ganun ay matanggal yung pagdududa natin sa kaligtasan natin. Alam niyo po, marami po na mga Kristiyano na duda pa rin sila. Mabuti pa yung ibang tao na mga hindi pa nakakilala sa Panginoon, sabi nila, kapag ako namatay, sa langit ang punta ko. Pero may mga Kristiyano po, hindi sila assured sa kanilang salvation. Kaya minsan, nagagawa nila na yung salvation by work po, yung kagandahan loob, yung mga ano, hindi po yun. Ligtas na po tayo eh. Wala na pong ibang maidadagdag sa kalistasan na ibinigay sa atin ng Panginoon kung hindi yung ating pananampalataya, yung pagsunod natin sa Kanya. Lahat ng ginagawa natin na mabubuting bagay ay nagagawa natin ngayon dahil sa kalakasan na binigay ng Diyos at dahil sa uri ng pag-worship, pagpapakita natin ng pag-worship natin sa Kanya. Hindi na tayo gumagawa ng mabubuting bagay para maligtas. Ligtas na tayo, kaya tayo ay gumagawa at nakakagawa ng mabubuting bagay. Ano po ang sabi po ni Apostol Pablo sa 1 John chapter 5 verse 6 to 13, medyo mahaba po ito. I will read it in Tagalog. Si Hesukristo ang naparito sa pamamagitan ng tubig at dugo. Hindi sa pamamagitan ng tubig lamang, kundi sa tubig at dugo. Ang Espiritu ang nagpapatotoo tungkol dito.
sapagkat ang Espiritu ay katotohanan. Tatlo ang nagpapatotoo, ang Espiritu, ang tubig, at ang dugo. At ang tatlong ito ay nagkakaisa. Kung pinaniniwalaan natin ang patotoo ng mga tao, higit dapat nating paniwalaan ang patotoo ng Diyos at ito ang patotoo ng Diyos tungkol sa kanyang anak. Ang sinumang sumampalataya sa anak ng Diyos ay naniniwala sa patotoong ito, ngunit ang Diyos ay ginagawang sinungaling ng mga hindi sumasampalataya sa Diyos, sapagkat hindi ito naniniwala sa patotoo niya tungkol sa kanyang anak. At ito ang patotoo. Ipinagkaloob sa atin ng Diyos ang buhay na walang hanggan, at ito ay makakamtan natin sa pamamagitan ng kanyang anak. Ang sinumang pinananahanan ng anak ng Diyos ay marong buhay na walang hanggan, ngunit ang hindi pinananahanan ng anak ng Diyos ay hindi makakaranas ng buhay na walang hanggan. Minsan po, napakahirap para sa atin na paniwalaan yung assurance of salvation po natin. Ligtas na tayo at patuloy na nililigtas ng Panginoon at patuloy na nililigtas hanggang sa tayo ay makarating sa kaluwalhatian niya. Maliban na lang kung tayo ang gagawa ng ating ikakapahamak, yung pagkabuwag ng ating ng salvation. Ligtas na po tayo. It is assurance na sinasabi po ng Bible dahil tatlo po ang nagpapatotoo. The water, the blood, and the Spirit, at hindi po nagsisinungaling ang Diyos. Ngumiti naman po kayo na kinakabahan na po ako. Assured na po tayo sa salvation natin. We are assured of our salvation. Ang kinakailangan lamang natin gawin, patuloy tayo sa ating pananampalataya sa Diyos. Amen po? Patuloy po tayo. Yung tao, minsan mas pinapaniwalaan natin sinabi ng tao na kasinungalingan eh. Madalas nga kasinungalingan eh. And then nababaliktad, hindi natin pinaniniwalaan yung pong sinasabi ng Diyos. Alam niyo po sabi ng Diyos, we are now sons and daughters of God. We are now sons and daughters of God. Sa Colossians, sabi po ni Pablo, God has rescued us from the dominion of darkness and brought us into the kingdom of the Son He loves, in whom we have redemption, the forgiveness of our sin. In Romans chapter 5, verse 9, sinulat pa rin ni Apostol Pablo na we have now been justified by His blood. Napatawad na po tayo eh. May redemption na tayo sa Panginoon. Nilimot niya na yung ating mga kasalanan. Kinakailangan po na adopted sons and daughters na po tayo ng Diyos, kaya we should act as one. Matuto na po tayong mamuhay sa kabanalan, sapagkat ito ang commandment niya sa atin. Be holy, for I am holy. Matuto po tayo. Sundin po natin yung kanyang pong sinasabi. In Ephesians chapter 2, verse 19, sabi pa rin po ni Pablo, you are no longer foreigners and aliens, but fellow citizens with God's people and members of His household. Noon, member tayo ng kwan ni Satanas eh. Ngayon, nasa kingdom na tayo ng Panginoon. At hindi lamang po iyan. We are now seated in the heavenly places. Amen po? And foreigners, hindi na po tayo foreigners sa kingdom ng Panginoon. Actually, taga-langit na tayo eh. Noon gusto ko maging residence po ako ng Korea dahil ang ganda po doon. Pero ngayon, hindi na.
Ang inaano lang po, nakatuon na po ako sa langit ngayon. May mga struggle, pero napagtatagumpayan po natin yung mga struggle, yung mga balakid upang sa ganun makapuntat po tayo sa kaluwalhatian ng Panginoon. Amen po? May kalakasan po binigay sa atin ng Panginoon. Amen po? Kaya po, ganito na lang po. Yung pag-aalala po ng mga apostol natin na lagi po nila sinasabi, lagi po nilang ipinaalala sa atin na anak na tayo ng Diyos. Anak na tayo ng Diyos. Wag na po kayo magtaka na o mag-isip na baka hindi ako anak ng Diyos. No. Anak tayo ng Diyos. Patotoo po ang banal na Espiritu na ipinagkaloob po sa atin. Na siya po ngayong power natin to say no to sin. Noon, nagtatampisaw tayo sa kasalanan eh. Ayaw na nga nung kasalanan sa atin, nahanap pa natin eh. Pero ngayon, pag lumalapit na yung kasalanan o tukso sa atin, we kneel to God, Lord, tanggalin mo ito kahit sa isip lang. May nakita ka na hindi maganda na magti-trigger upang ikaw mapalayo sa piling ng Diyos, luhod ka kagad. Lord, ayoko nito. Maging sa panaginip, Lord, nanaginip ako, hindi ko naman ginusto, ayaw ko nito. Burahin mo siya sa isip ko. Napakasarap po. Kung titignan ko po yung buhay ko, some 15 years ago, andun po yung walang katatagan. Bakit? Kulang kami sa pagbabasa at pagtitiwala sa salita ng Diyos. Pero ngayon po, salamat po. Ito po, lagi ko pong uulit-ilitin sa inyo. Hindi po sa pagtataas po dito pong iglesia natin, kung hindi sa pasasalamat sa Panginoon na hindi tayo napunta sa ibang iglesia wherein mali po yung katuruan. Napunta tayo sa isang iglesia na nakita natin yung mga pastor natin na talagang sobrang pag-aaral. Hindi sa itinataas ko sila, pero believe ako sa sobrang pag-aaral na ginagawa nila. Hindi ko yun mapapantayan. Sobrang saturated sila sa Word of God. Na pag sila ay nakatayo dito, ang lalalim na mga itinuturo, yung mga mystery na bubunyag sa atin, yung mystery na kingdom of God na hindi natin minsan alam, biglang-bigla, simple pananalita nila, biglang, ay, ito pala yung meaning niya. Lord, thank you. You have revealed to us the mystery of your kingdom sa pamamagitan ng mga pastor natin. Kaya nakita niyo po, ang ganda po ng ginagawa. Looking back, years before, iba na yung ginagawa sa atin ng Panginoon. Tumatatag tayo sa ating pananampalataya, lumalakas ang ating pananampalataya at ang trust natin sa Panginoon. And look at us. Bawat isa, ang gaganda po ng mga binibigay na wisdom ng Panginoon. Amen po? Ang ganda. So, sama-sama po tayo na magkaisa sa pagsuporta at pag-alalay po sa gawain po ng Panginoon. Amen po? Sabi nga po ni Paul, I urge you to live a life worthy of the calling you have received. At alam niyo po, ang gusto po ng Panginoon na makita po yung katatagan po ng ating pananampalataya. Kapag matatag po ang ating pong assurance sa salvation natin, kahit ano po ang gawin ng enemy, hindi niya kayang buwagin itong helmet of salvation natin dahil tayo po ay nakaangkla na sa Panginoon. Sa kanyang mga salita lamang. Amen po? Next, the sword of the Spirit, which is the Word of God. The first armor po, yung first 5 armor po is for defensive purposes. And then, itong espada po ay gamit po na pang-opensiba naman po. Yung nag-iisang sandata na pamatay po
sa pag-atake po sa atin ni Satanas. At ito pong espada po na ito ng Roman soldiers ay maiksi lamang siya, and then double-edged sword po siya. At ito po ay very effective daw po sa hand-to-hand combat, yung malapitan na labanan. Pero kung matalas po, ito pong sinasabi po na sandata ng mga Romano, may mas tatalas pa po ba sa Word of God? Sabi po sa Hebrews chapter 4, verse 12, it says, "The Word of God is alive and active, sharper than two-edged sword. It cuts all the way through to where soul and spirit meet, to where joints and marrows come together. It judges the desires and thoughts of the heart." Kapag ka ikaw raw po ay tinamaan ng espada ng Romano, patay ka sa sobrang talas. Pero alam niyo pa, kaiba itong sa espada po ng Diyos. Kapag ikaw ay tinamaan ng espada ng Diyos, you will live eternally. May buhay na walang hanggan po tayo. Amen po? And sa yung salita po na word na tinutukoy po dito ay may dalawang meaning po siya sa Greek language. Una po ay yung logos, which is the Word of God or the entire Bible. Ito po yung mga binabasa po natin dito. Ito po yung logos, the Word of God, na isibibliya. At meron po yung tinatawag po na rema, na ang ibig sabihin po ay yung part of the Bible na na-memorize natin which has meaning in our life. Ito po yung mga memory verses po natin na kapag merong trials and sufferings, ito po yung mga binibigkas natin na nagpapalakas po at nagpapatibay ng ating pananampalataya. Amen po? If God is for us, who can be against us? Kami ni Mrs. noon, ang motto namin is, you and me against the world. Mundong mundo. Yan po sabi na, pag may kontra sa amin, basta tayo magkasama. You and me against the world. Pero ngayon po, hindi na. If God is with us, who can be against us? Yes, merong pwedeng makapanakit sa atin, pero assured na po tayo eh. Assured na po tayo sa place natin sa heaven kahit na mamatay tayo. Ang pangako po ng Panginoon, pag ikaw ay mamatay, kasama mo ako. Kapiling mo ako. Amen po? So alam niyo po, isa pong ginagawa ko po ngayon, ako po ay bumabalik sa dapat ko palang ginawa noong pa man, mag-memory verses. Napaka-ganda po. Alam niyo po kung bakit? Hindi lamang po si Satan at itong mga kampon niya, which is unseen, ang kalaban natin. Satan could use human agents. Biglang pupunta yan sa iyo, magtatanong, ano ang pagkakilala mo kay Jesus? Sabi po ni Jude, kinakailangan po na we must contend for our faith. That was once and for all given unto us. Contend means para kang nakikipaggera. Nakikipaglaban ka sa gera na after na matapos yung gera, matatag ka pa rin nakatayo. Hindi ka sugatan. Amen po? Matagumpay ka. Paano po ang gagawin natin kung may INC, may Mormon, o may ibang sekta na pupunta sa iyo makipag-usap, ano ang stand mo patungkol kay Jesus? Anak lang siya ng tao eh. Ano po sasagutin? Ano po sagot natin? Can we quote from the Bible para po sa ganun mapatunayan natin na mali yung doktrina nila? Lagi po natin naririnig dito na kinakailangan na nabasa natin ang Bible. Back and forth. At hindi lang isang beses. Kinakailangan na kabisado natin ito upang sa ganun, maipagtanggol natin yung pananampalataya na tinayuan natin.
Bakit ka nanampalataya sa tatlong Diyos? Ano isasagot natin? Bakit ka nanampalataya? Sabi mo ba, sandali lang nga, punta ako kay pastor. Kukunin ko nga yung libro niya nung R.C. Sproul. Andun yun eh. Amen po. Paano mo ipagtatanggol yung katuruan na families can be together in heaven? Kayong buong pamilya raw, pwede kayong magsama-sama sa heaven. Paano? Isa ito sa effective tool na binabanggit ng mga Mormons dahil sino ba naman ang ayaw? Pamilya ko, kasama ko sa langit. Paano mo makakasama pamilya mo? Babaero. Paano mo bakla siya, tomboy siya. Paano natin lalabanan ng mga maling doktrina? Kung hindi tayo magme-memorize, lalong-lalo na kung hindi natin binabasa ang salita ng Diyos. May nagbiro nga sa akin hindi ko na lang pinatulan. Bro, binabasa ko naman yan once a year. Once a year. Once a year. May nagsabi pa sa akin, yung mga pabiro nga kapag meron na naman akong memory verse Jesus wept. Pwede ko dalhin si Raya sa kanya Sa atin po mga kapatid, ano na po ang kalagayan ng Bible natin? How can we be assured of our assurance sa salvation natin kung hindi natin ito binabasa? Mabuti pa yung cellphone. Laging binabasa. Laging bago yung cover niya. Yung Bible. Nakita ko nga kanina, nadiinan nung bata yung ating fire extinguisher. Lumabas po yung powder. Hindi nyo ba naaalala yung Bible nyo kapag binabasa nyo, pinapagpag nyo pang gano'n? Sa sobrang dami ng alikabok. Paano natin lalabanan? Yung mga maling katuruan. What more, yung mga principalities and rulers of this air. Paano natin lalabanan? Kanina madaling araw, I just slept for 1 hour lang siguro. May nanggugulo sa akin habang nagbabasa ako. Ang ginagawa ko kasi, every time na si Satan na yung isusulat ko, it always comes in small letter. At talaga namang halos di ko mabasa. Kapag iano ko po, ayan po, Satan, hindi nyo po halos mabasa. And may nararamdaman po ako. And I pray. Pag may naramdaman ako, takbo agad ako sa kwarto Pero ngayon, hindi. Hindi mo na ako kayang takutin. Sino ka man. Unseen spirit ka, o yung pusa namin, o daga yan, hindi mo na ako kayang takutin. Huwag mo akong istorbohin, nag-aaral ako ng salita ng Diyos. Gaano po tayo katiwala sa salita ng Diyos na sukdulang kamatayan, masasabi natin na, I know whom I have believed. I know whom I have believed. At alam ko, naiingatan ng Diyos yung ipinagkatiwala ko sa Kanya. I know whom I have believed. So sa atin po mga kapatid, tingnan po natin, examine ourselves if we are still on the faith. Tignan po natin kung mayroon mga pagkukulang. Alam niyo po, yung narinig ko po, sabi po ni Jerry, ni Pastor Jerry, yung kanya mga kabataan daw po na ina-handle ngayon, ang memory verse nila tuwing sila ay magkikita, 5. Sabi ko, yung 1 nga, hirap pa 5 memory verses siya, niya. And maganda po yun. Alam niyo po kung bakit? Magagamit po natin ito sa pang-araw-araw na buhay natin. Para sa atin po ito. Pangalawa po, sa paghayo po natin at pag-share po ng gospel.
Nung isang gabi po ay nasa CIMC kami. And nung ako ay pumunta sa laboratory, dinatnan ko si Mrs. na sinishare niya na yung bata. Pinapalakas niya yung loob ng bata, pinagdasal niya yung kanyang sakit karamdaman dahil lagi raw nagkukumbulsyon. Kung wala po tayong memory verse o hindi natin alam ang Bible, ano ang isi-share natin na good news doon sa mga tao na nakikita natin na kawawa naman ang taong ito, sana makilala niya ang Panginoon. Amen po. Magsama-sama po tayo na magpalakasan po ng ating pananampalataya at magkaisa sa mga ginagawa po ng iglesia. Congratulations po sa mga ladies. Very active yung mga ladies sa pagpasyal po ngayon. Visitation po sa mga kapwa nila ladies. And salamat sa Panginoon na makita ko yung video nila na dumaan sila sa tulay nung Santa Maria. Buti na lang, wala yung truck ni Ernie Baggao, hindi nila nakasabay. Amen po. Tignan niyo po yung simple na pagliligtas ng Panginoon sa atin. And alam niyo po yung Word of God po, nung temptation po ni Christ sa Matthew chapter 4, verses 1 to 11. Ano po sabi po doon? No? Kung ikaw ang anak ng Diyos, ito yung atake ni Satan kay Jesus Christ, gawin mong tinapay ang batong ito. Ano po yung ipinapanudla? Ano po yung flaming arrow na ginagamit po ni Satan? Scripture. Kung ikaw ang anak ng Diyos, gawin mong tinapay ang batong ito. Ano sabi po ng Panginoon? Nasusulat, hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang namumutawi sa bibig ng Diyos. Kung may magtanong po sa atin, Brother June, bakit ka naging Kristiyano? Andun kasi misis ko eh. Bakit ka naging Kristiyano? Tinawag ako ng Diyos. At naniwala ako sa kanyang mga salita. And praise God, Christian na ako. Kung ikaw ang anak ng Diyos, magpatihulog ka sapagkat nasusulat, ipagbibili niya sa mga anghel na iingatan ka at aalalayan ka nila upang hindi ka matisod sa bato. Ano po ang sagot ng Panginoong Hesus? Nasusulat din naman, huwag mong subukin ang Panginoon mong Diyos. They both know the Scripture. Alam niyo po ba na ito pong mga naglalakad at nag-share ng salita ng Diyos, very well versed po sila sa Scripture. At alam mo po ang scheme nila, itrap ka sa salita ng Diyos. To cast doubt doon sa pinapananampalatayaan po natin ngayon. Amen po? So kinakailangan po, mga kapatid, nagbabalak pa po ang mga kapastoran natin na magkaroon po ng isang pagpupulong wherein kahit question and answer lang para sa mga kapastoran. And syempre dito po gaganapin, sana naman po maki-join tayo kahit na hindi tayo. Alam niyo po ibang hindi naman ako in-invite. Hindi ka ba Kristiyano? Kailangan pa bang may invitation? O baka naman kailangan may invitation card pa. You are invited. Wag po ganun. Kapag meron pong ginagawa, lalong-lalo na po na tayo po ang nag-hold. Suportahan po natin kahit hindi tayo tinatawag. Kahit maging tagabot lang tayo ng tubig sa mga tao. Specific scripture po ang pang-atake ni Satan. Kailangan din po specific scripture din po ang pang-atake rin natin sa kanya. At ito po ay magagamit natin po. Pinakamabisa po na sandata, ito pong salita ng Diyos. Amen po?
Kapag ito po ang tangan-tangan natin sa buhay natin, we can always say, the battle has been won. Ang kinakailangan na lang, tumalima ako sa lahat ng pangako at salita ng Diyos. Because His word is a command. Every word na sinabi niya po dito is a command for us to obey. Amen po? So sa atin, kung hindi man po, mayroon po akong, sa kapo po, may mga tinuturuan po kami na ang lagi po nilang sinasabi is, kahit ano ang basa namin. Kahit ano ang basa namin. Kahit na anong translation ang basahin namin. Tagalog, English, Ilocano, Ibanag. We have provided for everything sa Bible po. Ang sabi po nila, hindi namin maintindihan. Alam niyo po ang sagot ko, hindi ko rin maintindihan yan noon. Pero dahil sa pagtuturo ng mga pastor namin, sa pagbabasa namin ng Bible, we ask for wisdom from God. Siya po ang magtuturo sa atin. Sabi niya nga po, when the Helper, when the Spirit comes, siya po ang magpapaalala sa lahat ng sinabi niya. Saan po natin matatagpuan yon? Sa John chapter 14, verse 26 po. Siya raw po ang magpapaalala sa lahat ng sinabi niya. Paano po natin maaalala yung mga sinabi niya kung wala naman tayong nabasa? Eh di wala siyang ipapaalala sa atin. Lalong-lalo na kung tayo po ay tamad na magbasa. Mas gusto, ako po, aminin ko po ito sa inyo, no? Ako po, kahit na 4 na oras ako sa television, or doon po sa aking cellphone, na wala naman pong katuturan na nangyayari. Samantalang yung 30 minutes, ang dami ng mangyayari sa atin sa pagbabasa natin ng salita ng Diyos. At kung kulang tayo ng wisdom, sabi po ni James, ask for God for wisdom. Ask God for wisdom. At hindi na po nagkulang ang Diyos sa pagpapaliwanag sa atin ng ating mga kapastoran. Yung nga sinasabi, the mystery of the gospel of God, the mystery of the kingdom of God has been revealed unto us. Malinaw na po sa atin. Yung mga panahon na hindi natin alam kung ano po yung plano ng Panginoon sa atin, ngayon po, alam na po natin. Kaya nga mga kapatid, sama-sama po natin. Sama-sama po tayo magkaisa. Kapag may panawagan po, may gawain, ladies man ito. Sabi nga kanina ni Mrs. Mahal ha, ladies yun. Hindi ako makakapunta kung hindi mo ako ipagdadrive. Amen. Support. May support tayo lagi. At kayo na wala pa yung mga partner nyo, I know, darating yung panahon, ipagdasal lamang nyo sila. Kung ako, sa pagdarasal po ng aking asawa, at sa pagdarasal po ng ibang mga tao na nagmamahal sa akin, na napaka-imposible po, talaga imposible. Yung mga teacher ko nga sa isa sabi, ano Jun, babasa ka na ng Bible? Sira na ulo mo. Wala po imposible. Huwag po kayong mawalan ng pag-asa. At kung hindi man dumating yung ipinagdarasal nyo o inaasam-asam sa Panginoon, malinis na, I know, malinis na yung kamay nyo sa harapan ng Diyos. Ginawa nyo na ang lahat. Amen po? In verse 18 to 20, sa Ephesians po, ipinapaalala po ni Paul ang kahalagaan ng panalangin sa buhay ng isang Kristiyano kung saan ay inaatasan niya tayo na to pray for one another. Na siya pong ginagawa ni Paul. Every time na may marinig siya na isang tao na naging Kristiyano niya, sobrang pasasalamat niya sa Diyos. At ganun din po tayo. Dapat, we should always pray for one another. We should always care for one another. We should love one another. Ang dami po sa Bible, yung one another na verse, na kung saan inaatasan po tayo ng Panginoon, na wag po tayong titigil sa panalangin dahil ito po isa sa pinakamabisa na sandata natin sa mundong ito.
hangad din ni Paul na siya man din po ay ipanalangin natin. Ang mga apostol natin, naharap na naman po sila sa battle. March 11 po, ang battleground po ng Armageddon po sa Habila. Mag-intercede po tayo in their behalf. And wag lang po prayer ang gawin natin. Pumunta po tayo doon. Mapalakas man lang yung kanilang kalooban. Uy, andito si may mag-aabot ng tubig sa akin. Alam niyo po, isang panalangin ko po, bukod sa dalawang pastor natin, panalangin ko sa elder ko, matupad namin yung pangako namin sa pastor namin, taga-bit-bit man lang kami, nung bag nung computer niya. I am looking forward, at ito ang lagi ko yung dinadalangin, para sa elder ko. May binitawan kami salita, may binitawan kami pangako. We will always support our pastor. Alam niyo po yung alalay, yung PA, o ganun kami. Hindi man kami makatayo na magsalita ng salita ng Diyos, para na rin kami tumayo. Dahil kami ay umaalalay sa pastor namin. So, tulad nga po ng sinasabi po ni Apostol Pablo, let us pray for one another. Sabi niya nga po, huwag niyo rin akong kalilimutan na ipag-pray na buong tapang na maipahayag ko ang mabuting balita na siya pong ginagawa ng ating mga kapastoran. And sa pagwawakas ko po, let us open our Bible in Romans chapter 13. Tignan nga po natin kung ito bang baluti na ipinapasuot sa atin ng Panginoon ay karaniwang baluti lamang na kapag hindi mo siya kailangan, huhubarin mo siya. Sino ba ang baluting ito? It is not, what is this? Armor. Kung hindi sasabihin ko, sino po ang baluting ito? Verse 12, the night is far spent, the day is at hand, therefore let us cast off the works of darkness, and let us put on the armor of light. Let us walk properly as in the day, not in revelry and drunkenness, not in lewdness and lust, not in strife and envy, but put on the Lord Jesus Christ and make no provisions for the flesh to fulfill its lust. Ito po palang metaphorical na sinasabi po ni Paul na armor ay walang iba kung hindi ang Panginoong Jesus. And in Colossians, sinabi po doon na we are complete in Christ. Hindi po ito katulad ng armor na sinasabi po ni iba, pupunta ako na mag-share ng salita ng word, isusuot ko yung shoes. Shoes of peace. Kasi mag-share ako ng gospel Hindi. Ito pong armor na sinasabi po ni Paul, metaphorically speaking, ay si Kristo po. Nananahan na po sa buhay natin. Nasa puso natin ang banal na Espiritu. Kaya nga po, sabi po ng Panginoon, be holy, for I am holy. Good day po, and God bless us.